ni Felipe, naintindihan niya. Nung naintindihan niya, may nakita siyang lawa na konti. Madumi ba nga? Sabi niya, teka. May tubig dito, anong gagawin natin? Baptismuhan mo na ako dito. Ganun ka... Bakit ganun sila ka-eager na magpabautismo? Kasi hindi binibili ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po ay life and death. Pastor, gaano kahalaga ng kaligtasan sa bigas, sa pera? Anong maikukumpara ba yan doon sa bigas, sa pera, yung kaligtasan sa espiritu? Pansamantala, pwede. Pwede sabihin sa akin ng mga pilosopong tao. Bakit? Sigurado ka, pag namatay ka, pupunta ka ng langit o pupunta ka ng impyerno. Eh, paano kung hindi ka pupunta ng impyerno sa kalangit? Eh, yung tanong naman. Paano mo nalaman? Ang tatanong sa akin, paano mo nalaman? Hindi ka naman nakapunta doon. Ito yung sagot ko. Bakit ang mga sinaunang Kristiyano, pinili pa nilang mamatay kaysa mabuhay? Para saan yun? Assurance. Isa pa. Si Kristo namatay, at nung namatay siya, nakasulat yan, pumunta siya sa ilalim. May pinupuntahan yung namatay. Sana araw ng mga namatay. Sabi ng Katoliko, nasa purgatorio. Sabi ng iba, nandun lang daw sa libingan. Cemetery lang daw tayo. Sabi ng mga Jehovah's Witness, sabi ng mga Seventh-day Adventists, tulog lang doon sa cemeteryo. Sampalin ko nga pas, hindi ka naman. Ito yung tanong. Saan pumunta si Kristo? Kung siya ay mamatay, Bottomless pit. Sure. ang sagot ko, sa impyerno. Na-impyerno Bakit si na? Kristo eh. Si Kristo pala. Pumunta ng impyerno. Hindi na impyerno. Pumunta ng impyerno. Bakit? Para sabihin Mangaral. na siya yung Pag tinutukoy. na-impyerno kasi nasusunog na. Oh, mali nga yung, minsan ang wording ng Pinoy, mali. Na-impyerno. Minsan wag mong dediretso. Sabi ko Ang Pinoy nila, kasi, impyerno ang si- Filipino language, magkaiba sa English language. So yung lengguwahe na yan, minsan nadediretso na. So, yung iba, hindi pa pala. Diba? So, si Kristo po ay pumunta sa kailaliman ng lupang ito, pero dimensional yung hindi yun kaya makita. Alam nyo, mayroon pong isang video, documentary, na binutas nila yung ilalim ng lupa. May narinig. Naglagay sila ng mic doon, ng maliit na mic, siguro nasa pinakagitna ng mundo, yung sa pinakagitna, inner core na malapit na doon sa core niya, may naririnig sila doon tinig. Umiiyak mo. Iyak. Na hindi nila maintindihan. At alam niyo po ba, may isang batang babae, siguro si laki ni Princess. Ang pangalan niya ay Angelica Zambrano. Na patotoo niya, sa araw, bigla siyang natulog. Yung pagkatulog niya, hindi siya magising. At yung kaluluwa niya, pumunta mismo doon sa impyerno. Pinakita sa kanya ng Diyos. Gusto mo makita yung impyerno? Sino yung manangang nandyan? Nakita niya si Anne. Sino ba yung Michael Alam niyo ba Jackson? nakita niya doon si Ben 10? Yung picture ni Ben 10? Picture nung Papa sa Roma? Michael Jackson. Si Michael Jackson? Lahat ng mga sikat na namatay sa mundong ito na hindi sa Panginoon. Nakita niya. Sabi niya, kasi hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Hindi naniniwala sa impyerno. Pinakita sa kanya. Sinilip niya. Sa impyerno, hindi maganda ang kalagayan. Eh, Pastor, paano pag namatay tayo? Eh, parang tapos na ang lahat. Hindi po eh. Ang nakakatakot doon, anong kalagayan mo doon? Gusto mo ba ng walang hanggang pagdurusa? Yung pag sinabi ko walang hanggang pagdurusa, ang katapusan. Oo, yung walang katapusan na yun, ay may katapusan din. Eh, enjoyin ko muna pa sa kabataan. Enjoyin mo yung pagdurusa. Hindi, enjoyin ko muna yung kabataan. Hindi Bago pagtanda na ka lang. makakatulog doon. Bakit po? Ang kaluluwa hindi na matutulog. Pag-usapan natin yung kaluluwa at espiritu. Ano yung kaluluwa? Yung good news is
Pagka biniyak yung katawan ng tao, may makikita ka pa ba dyan? Wala. Flesh lang Laman yan. loob. Lahat. Uka, mga veins. Pero bakit tayo nabubuhay? Subukan mo yung patay, lagyan mo ng salina mo ng dugo. Hindi pa rin mabubuhay. Umalis na eh. Wala na yung spirit. Pag naubos ang dugo ng tao, patay ang tao. Masaway. Lagyan mo naman din ang buhay ng tao. Hindi ka mabubuhay kahit ilang beses ka pang salinan ng dugo. Pero pagka inalis na yung dugo dyan, hindi na babalik yung espiritu. Saan napunta yung espiritu? Ay, ano yung espiritu? Life. Yan. Buhay. Di ba tayo po ay pag nagtatrabaho tayo, subukan mo, huwag ka magpahinga. Di ba sobrang pagod? Bakit sobrang pagod? Flesh naman Hindi ka yan. nagpapahinga. Subukan mo, hindi ka tumigil. Hindi ka Basta hindi ka nagpapahinga eh, tumigil. mapapagod ka Tuloy-tuloy, talaga. 24 hours. Mamamatay ka. Oo. Sobrang pagod yun, Sobrang pagod tayo. Nakamatay ang sobrang pagod. Yung over fatigue. Bakit? Kasi meron lang tayong, yung katawan natin, may capacity to. Yung espiritu mo at kaluluwa mo, hindi agad yan namamatay. Yan yung nagko-control dun sa katawan ng tao. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 2 verse 7. Ang tao ay isang kaluluwang may May buhay. buhay. Nung siya ay hinulmahan ng Diyos, Yun yung flesh. yun yung katawan. Pero sabi ng mga Jehovah's Witness, ang kaluluwa daw yung katawan. Ang kaluluwa yung ugali ng tao. Conscious. Ikaw yan. Halimbawa, ano bang pagkakakilala natin? Mabait. Ako, tampuhin ako. Mapagbigay. Siloso ako. Mapagbigay ako, no? Mabait. Yan yung Pastor Mena. Tupakin. Sumpungin, kasaway. Yan. Makulit, no? Sinasaway mo na, kukulit pa, magkulit pa rin. Tigil na, hindi, tuloy pa rin. Yan yung ikaw, yan yung kaluluwa, yan naman yung espiritu. Ang espiritu, yan mo yung Mabuti at buhay. Kaya ka may buhay, kaya ka may hininga, yan yung espiritu na nasa iyo. Eh, nasaan yan, Pastor? Hindi mo yan kayang makita. Sige, usap mo yun. So nangangahulugan, may mga bagay sa lupang ito na hindi kinakailangan makita ng mata para sabihin mo Totoo. na totoo yung bagay na yun. Hindi nga natin makita yung espiritu natin. kaluluwa. Pero nakakakita tayo ng kaluluwa. Ano itsura po ng yung nagpaparamdam? Paparamdam na. Pastor, ikaw May yung... kaluluwa. Nakakakita ako ng kaluluwa eh. No? Kaluluwa ko eh. Iba, even tinutukoy ko. Kaluluwa. Diba? Diba? May kaluluwa. May form yan. Kaluluwang buhay nga eh. Pero hindi mo parang tao tayo, parang may itsura. Pero hindi mo makita ang mukha. Sabi ng aking tatay, meron daw isang babae sa kanilang lugar, sa bundok nila. Nakapugat ang ulo nun. Hindi tayo eh. Pagtingin daw niya, ang haba ng buhok, time yata eh. Ang haba ng buhok, ang puti ito tayo, tapos nakapalda. Puting-puti ang palda. Tapos ang haba ng buhok, itim na itim. Hindi white lady, pero nakaitim. Tapos ang haba ng buhok, ang ganun dito daw. Oh. Tapos pagdaan daw nila, naamoy nila, ang bango. Alam mo lang mga kalokohan Yes, nila eh. horror story Tapos na pag pala to. pinipilit daw nila makita eh, nakikipaghabulan sila. Pagtingin daw nila, nakaangat ng mga isang feet. Yung paa, sa lupa. Pinipilit daw nilang makita yung mata, yung mukha. Kasi gustong ligawan eh. Ang problema, lumulutang. Pagtingin daw nila, pag yung mismong ganyan ha, pagtingin nila walang mukha. Ang espiritu, ang kaluluwa, hindi yan, wala yung mukha. Pero may form yan. May kote yan. Kitang-kita nila, ang ganda, tas ang liwanag ng buwan. Pero pagtingin nila, ay, ito ay maligno. Takbo na sila. Ibig sabihin, yung espiritu, may form, pero hindi mo makikita. Hindi ko kasi may espiritu. Kasi hindi naghihiwalay yung espiritu at kaluluwa. Pa, kailan maghihiwalay?
Maghihiwalay lang ito sa judgment day. Eternity. Kasi Pag kayo po ay, yung ano, pag tayo po ay hinusgahan ng Diyos base sa ating ginawa, paano ang tawag dyan, yung the mga Great White Throne spirit Judgment. ang Hindi ako mapagsulat kasi gusto ko makita sa inyo timeline. Kailan ba yung Great White Throne Judgment? Pagkatapos Patay ka ng na, may espiritu ka pa rin. millennium. Pagkatapos ng, Papatay ng Diyos yung sa makinig muna kayo. Pag annihilated, no? Ng legal season, kasunod na niyan yung Great White Throne Judgment. Lahat ng nangamatay bubuhayin. Haharap, maliit, matanda, bata, haharap. Kahit yung walang malay, haharap. At huhusgahan base sa kanilang ginawa. Eto lang, wala namang ginawa yung pina-abort. Papatayin pa rin siya. Bubuhayin lahat eh. Walang makakaligtas eh. Bubuhayin daw. Kahit sanggol na inabort, kinain ng balena, pati, na-cremate pa, nasunog dun sa ozone disco. Lahat yung bubuhayin, naharap kay Kristo. Sino kasama ni Kristo? Yung bride. Kung ikaw ay magiging mananagumpay at magiging bride ka, haharap ka doon. Alam niyo po, kayo ang maging representative ni Kristo. At sabi ng Bible, magiging judge ka, hukom ka doon eh. Haharap ka, teka. Kamag-anak mo na yan, ikaw na humarap. Anong gagawin mo? Haharap doon. O, anong kasalanan mo? Ilalabas lahat doon yung CCTV na malaki. Pitik ka niya. Kaya na, Sipatin mo na, Big. o ano ginawa mo? Sa pinakamaliit hanggang doon sa pinakamalala. Harap. At huhusgahan base sa kanilang ginawa. Mamatay ka. Mga kapatid, Yung Diyos kasi. Ay, sorry. Hindi kung pa ang ginawa mo ngayon ay hindi kaaya-aya sa Diyos, nakalista yan. Si Kristo ka niya. Kung ang ginawa mo ay kabutihan, Kristo ka niya. kaayusan, at kalooban ng Diyos, nakasulat din yan. Eh, di ba sabi si Kristo perfect niya? Walang kasalanan. Makinig kayo. May tanong po ako sa inyo. Sino ang nakakaalam sa Oo, atin ang lamig. na tayo ay ligtas at hindi ligtas? Sino nakakaalam? Sigurado na ako. Hindi pa ako sigurado kung gagawa pa ako sa word yan. Bakit hindi kayo sure? 50-50 ako eh. Kasi nagtitik. Patay yun, 50-50 eh. Susugod ka na namin. Maya-maya, Ay, please. hindi. Kami Konti hindi na talaga lang. kami sigurado. Ikaw, at sino, di ba? Kasi hindi namin Kami naaring sigurado. naligtas na agad kami. Kasi may nagagawa pa rin ano. Mali yan. Basta ako 50-50 sure Eh, ako. paano ko siguro, sabi mo sigurado ako pero gumagawa ka pa ng mali. Hindi dahil gumagawa ka ng mali, hindi ka sigurado. Eh, baka maging sinungaling kami niyan. Kaya, Mahirap pag sinungaling. Yan, yan ang Lalo, gusto kong sabihin. lalo pa kami ma-impyerno eh, no? Alam nyo kung hindi kayo sigurado sa kaligtasan nyo. 20 over 60. 20 over 60. Basahin natin yun. Pakibasa po yung ano. Okay. Ay, ma-impyerno pa tayo eh. Maligtas ka pala, nagsisinungaling ka. Tapos pag sinungaling ka pa, maliligtas ka, nagsinungaling ka pa, no? Imbis na maligtas ka pa, ayan, na-impyerno ka tuloy. Ang problema ng mga hindi sigurado, ma-impyerno yun. Ako 50-50 talaga, ako sure ako dun eh. Kailangan siguraduhin mo. Kasi kung sigurado ka, hindi mo hahayaang manatili ka dun sa kalagayan na ganyan. Sure ba 50-50 nga ako pa? Sure na 50-50? Sure na 50. Oo, di ba? First Peter. Ang gulo First naman Peter kasi sumagot. Sure na 50. 3:21. Nakibasa yan. Sure na na Basahin ko natin. Di ba? Di ba sure ang 50? Galing naman, sure na 50-50. Hirap yun. Sure, Hindi sure. Ano yan? Medyo Unang sure. Pedro 3:21. Ilan ba hiningi niya? Na. 10% lang. Hindi yata po yun eh. 10% lang eh. Yung make your calling in election sure. Pakita Philippians, ba? sa ako niyan, Peter. 2 Peter. Di Second Peter. And now save up na sa putting Tama ba? in the flesh, but Three. answer a good consequence toward you. Pakihanap yun. Pakihanap. 2:110. 2:110. Ano? First Peter 2. 2 Peter 1:10. No, sabi First Peter. Second Peter 2. Ha? First Peter 1. Kaya mga kapatid, Kaya kuya. lalong... Okay.
110 po, 110. Second Focus Peter sa 110. kaligtasan. Therefore, the rather Kaligtasan ang pinag-uusapan. Sino ang sigurado sa to kaligtasan? make your calling and Amen. election sure. Amen. 50-50. Kung hindi ka sigurado, hindi ka kasama dyan. Sige, Kuya Bal, pakisul. 110. 110. Kaya nga kapatid, lalo Kapatid. pagsikapan ninyo Hmm? Na maging na 50-50. mapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo magtitisod kailanman. Kaya kayo hindi sigurado, hindi nyo sinusunod yung sinasabi niya. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, patungkol sa kaligtasan, na ano daw? Masusing. To confirm your calling Sure. and election. Mga propeta nagpapahayag tungkol 110. Second Peter. Tatakbo ka pa rin, Brad. 110. Tatakbo ka pa rin. Siguraduhin mo daw. They shall never fall. May tanong ako, sigurado hindi? Sure na 50-50 pa. Ito si Enoch hindi. Kaya nga, mga kapatid. Kung hindi ka sure, kasi hindi mo sinusunod yung gusto niya. Nasunod ako, 50-50 lang din. Kaya hindi ka sure, kasi tanong mo sa sarili mo, nagkakasala pa mo ako. Okay. Huwag magsinungaling. Kasi parang kinokontra natin, kaya hindi tayo sure doon sa kaligtasan. Kasi iniisip natin, nagkakasala tayo. Once saved, always saved. Kung hindi ka na gumagawa. May tanong po ako, Hindi na niniwala sa Diyos. sino ang taong hindi nagkakasala? Si Christ. Si Christ. Lahat Bakit? nagkakasala. Kasi Okay, naging tao punta tayo si doon sa ano. Naging tao si Cristo. Ephesians chapter 4. Tao siya, di ba? Ito yung paraan ng Diyos kung paano tayo Mga maayos. ganun ng Old Testament. Baka masigurado Old mo. Testament siya yung pinaka. 4. Ah, Kaya kasi. Wait, nadala siya. Makinig. May sharing kayo dyan eh. Sabi niya kasi, Rinig na rinig yan oo, dito. huwag ka maingay. Rinig na rinig yan dito. Ay, Dito na muna kayo sa ano. Nawiwindang si... Ano eh? Ano yung nakikita? 4, Dalawa. 11. Ito yung paraan para masigurado mo yung kaligtasan. yung sabi May ko, 5 si Cristo nun. kaloob na binigay. May 5-fold ministry na dapat mong sundan. Tingnan nyo, Beba. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Upang, pakidiretso po. Hindi. Saka Pinipili niya lang yung sa energy ikasasaktan ng Sunod mga mo banal, yung verse. nagawa'y pagsalingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa ikatitibay, kaya hindi ka sure, hindi ka matibay eh. Ayun. Kaya hindi mo nasisigurado ang kaligtasan mo. Binautismohan ka na, naririnig mo yung mensahe, nandyan yung pagkabereyan mo sa salita, nandyan yung nagpapatuwid ka, pero nagkakasala ka. Pero hindi dahil dun sa kasalanan na yon, naaalis yung kasalanan mo. O hindi naaalis yung kaligtasan mo. Naligtas ka na, ang problema, meron ka lang inaayos sa sarili mo. Amen. Tapos ang dulo na mamamatay ka. At sabi dito, diretso mo Kuya Bal, sa verse, sabi dito, to equip the saints. Yung fivefold ministry, ang takbuhan natin, yan yung Oko ministry. Yan yung counselor natin. Pakinig kayo. Yan yung dapat nating tanungan kung anong gagawin natin bilang Kristyano. Para ma-equip ang bawat isa sa atin, para saan? Para saan yan? Pag na-equip ka, anong gagawin mo? Operations. Hindi yung banjing-banjing ka lang. Gamitin mo sa... Hindi naman ako tinawag ng Diyos. Hindi naman ako fivefold ministry. Okay lang ako, relax sa bahay. Mayroon kang gagawin. Pero kabahagi. Mayroon kang bahagi sa ministry. Hindi ka dahil, hindi ako pastor ha. Hindi ako evangelista. Tagawalis na ako sa church eh. Tagapunas. Tagahugas. Hindi yan ang ministry. Ang ministry Pastor- sa word. Sabi ni Pastor Ron Mediebo, okay daw yun eh. Lagot ka dyan, naka-video. Aba, ayos Ano yun. mo, ano minimension mo, preach naman. Gusto mo makita yung video niya na yan? Mention ka ng mention dyan. Sabi dito, Narinig ka sa live. for Minis- building mis- up ministry. the body of Christ. Makinig. Ministry. Makinig. Ministry daw yun. Pag Hindi naninira si Papa. mamaya na kayo magtalo dyan.
ang purpose ng fivefold ministry gifts na ibinigay sa church para mapalakas yung iglesia, para masigurado yung hindi kayo yung parang 50-50, ano ko, Sigurado minsan- na kami, di ba? Sigurado ko minsan, Sigurado na kami. hindi. Sigurado. Nag-aalanganin tayo, no? Ito yung nag-aalanganin. Basahin natin, Kuya Bal, diretso mo. Sa verse 14. 14. Oh. Upang tayo iwag nang maging mga bata pa. Yung nag-aalanganing bata pa, anong ginagawa ng bata? Napapahapay dito. Napapahapay dito. Pinadala Mga bata. Doon. ng lahat ng hangin. Nadadala kung ano yung sayaw. Bata na ako. Kung ano yung sayaw sa school, sasayaw din. Sayaw. Kung anong sayaw ng Ano kaibigan mo, ang nandun ka rin. Yun din ang... Yan ang ugali ng bata. Kung anong sabihin sa kanya, tara. O sige, sama. Tapos biglang nare-realize, linggo na. Sano na naman ako. Aayusin na naman yung damit. Boom! Sapul! Hindi nakailan. Tapos pagkatapos ng linggo, patapos na yung Sunday. May iisipin na naman. Pagdating ng Monday, taka, Wait lang. 50-50 na naman. Bueno, yan. Hindi ganon ang body of Christ. Hindi ganon ang mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag at ikaw ay iniligtas na, siguraduhin mo yan. Yan ang number 1 na dapat mong gawin. Make your calling and election sure. Bakit? May gagamitin ka kasi ng Diyos eh. Hindi ka gagamitin sa Wala man. walang kakwenta-kwentang bagay lang. Baka gamitin ka ng Diyos sa TikTok. Kaso hindi sayaw-sayaw. Taga-live ng debate. Aga-share ng salita ng Diyos. Taga-live. Pwede kang mag-TikTok live, Nay. Pero i-share mo yung sinishare natin na mensahe. Pwede kang gamitin Hoy, sa palagi ako nakasin Facebook sa ano. na i-share yung mensahe. Amen. Yung video na ina-upload natin, i-share nyo. I-share nyo yung salita ng Diyos na narinig nyo. Yan yung ministry ng bawat isa sa atin. Hindi po kayo taga-upo lang. Sabi ni Santiago. Hindi po ako may sabi nito ha. Nailea, hindi po ako. Nakapakinig lang. Sabi ni Santiago, hindi kayo taga-pakinig lang. Bakit kaya? Basahin po natin yan. New Testament, Old Testament. Kundi, taga-ano daw? Taga-sunod din. Pag taga-sunod ka, inutusan ka ng Panginoon, humayo ka, i-share mo yung gospel, gawin mo. Eh, pastor, wala kami sasakyan. Maglakad. Lahat. Sabi naman ng ano, meron ako napanood na video. Sabi niya, bakit ikaw, naglalakad ka, hindi ka binila ng sasakyan? May paa ako eh. Men, tama nga naman. Oh. Lakad ka. 3 oras. Hindi kinakailangan ng sasakyan para mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Sa gito. Daming bahay dito. Bike ka lang dyan. Sik lalakad So tayo. dito, 1, 2, 3. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi ako sure eh. 50-50 ako. Anong isi-share mo sa tao kung 50-50 ka? Anong sasabihin mo sa kanya, napakabuti ng Diyos, pero ikaw, pero ako nga, 50-50. Pagka-uwi ka din, diretso Hindi kasi ko teka, saan mo kami dadalhin? 50-50, 50 din. patayin kami yan. No! Kaya sinasabi ko sa inyo, makinig, huwag kitang maingay. 50-50 nga daw kasi siya na sure. Yung hindi sigurado, ugaling bata yun. Diretso natin kayo ba? Ano ang ugali ng bata? Sit down. Doon pa rin po, Ephesians 4:13, 14. Nakibasa. Si Sandra magbabasa. Sunod si Princess. Gusto ko lahat kayong mag-participate. Ephesians 14. 4:14. 4:14. Ano daw ang ugali ng bata? Ang bata po, pag niyaya dito ng barkada niya, sama. Yan. Sige, basa.
upang tayo huwag na maging Bata. maging mga bata pa, Mm. na napapahapay Hapay. doon Hapay. at dinadala sa mga magkabi-kabila. Magkabi-kabila. Iyan tuloy na. Kabila. Ng lahat ng hangin ng aral. Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuan. Katusuan? Okay na yan. Ay, so, Katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Yung lalang ng kamalian, dinadala ka sa pamamagitan ng yung dyan, doctrines of men. May tanong ako, kasama ba dito yung lahat ng, paano yung doctrines of men? Yung winds of doctrine, nadadala ka, parang totoo, pastor ah. Teka lang, parang bias Totoo yun. to ah. Diba? Pag ikaw ay nadala niyan, Bata ka. bata ka. Men. Talaga naman. No? So, ang kaligtasan nyo, hindi nyo dapat questionin. At hindi nyo dapat dalawang isipan. Hindi Ligtas questionin. ba ako, pastor? Hindi questionin ng Diyos. Ang tanong, huwag mo akong tanungin. Ikaw ang tanungin mo. Hindi questionin. Ligtas ka ba, kapatid? Nung tinanggap mo si Kristo, ibinigay mo yung buhay sa Kanya, alam mo kung bakit ka hindi sigurado? Pakinggan niyo po ito. Kasi, hindi niyo pa ginagawang Panginoon si Kristo sa buhay niyo. O baka naman, 50 lang ang ibinigay niyo kay Kristo. 50%. Kaya 50, 50. 50 kay Kristo, 50 sa sarili mo. Hindi siya ang buong may control ng buhay mo. Kaya kami privilege. Kaya yung kaligtasan na sinasabi ko, Ate Maricel, Nanay Conching, Ate Albert, Sandra, yung kaligtasan na yan, hindi ko kayo dadalhin doon sa kamalian. Kanino dadalhin? Hindi din kay pastor. Kay Kristo. Pag nakilala mo si Kristo, ikaw mismo ma-experience mo yung na-experience sa mga manggagawa, sa mga banal. Bakit nila binigay yung buhay nila? Kasi para sa kaligtasan. Hindi madali ang buhay ng mga Kristiyano noon hanggang sa panahon ngayon. Hindi madali ang ibigay ang buhay niya sa Ebanghelyo. Hindi yan nung nagpabautismo ako, ginamit ka ng Diyos, okay na, banjing-banjing na, relax. Lahat ng mga manggagawang ginagamit ng Diyos, marami ang pagsubok. Kaya ang buhay natin, hindi dapat tayo mag-relax. Anong relax? Minsan, wag na muna. Minsan, next week na. Minsan, hindi na muna. Hindi po dapat ganyan. Ang buhay natin na ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dahil iniibig niya tayo. Hindi lang yan para konsultihin ka sa kamalian mo. Si Christ, may tanong po ako sa inyo. Ano yung pag-ibig sa inyo? Ang pag-ibig ay babayaran niya kahit magkanong halaga para lang maligtas ka. Yan ay pag-ibig. Pero hindi lang po yan. Ang pag-ibig ay gusto kanyang turuan, gusto kanyang ituwid sa mali mo. So, ba't mo sasabihin na hindi po ako sure? Sinong mga hindi sure? Bukod kay Enoch. Baka si Enoch sure na. Sure na ako, pastor. 50-50. Sure naman. Alam mo ba, 50 lang muna bigay ko. Paunang bayad. kung Installment. 50 muna, Lord, ah. Sabi ni Paul, alam mo si Paul, ganito, si Sam, makinig dito. Makinig, hindi mo kilala siya. Alam niyo po si Paul, naalala niyo si Paul, sabi niya may gusto siyang gawin, hindi niya magawa. Sabi niya, meron na gusto kong bumae, Nakaganto. pero di ko magawa. Kanta yung guy, di ba? Gusto kong bumae, pero di ko magawa. Si Andrew yata yan. Oo nga, ganyan yung box niya sa school. Oh. Gusto kong bumait pero di ko magawa eh. Nandun yung willing ng spirito mo, pero yung laman mo hindi kaya. Ayaw. Sino bang may gustong lumapit sa Diyos? Amen. Tayong lahat ayaw eh.
Amen? Ayaw natin dati. Malay ba natin Bible study? Ayaw natin yan. Pag manunood ng sine, lalo na ka FPJ dati. Batang 90s po ako Sasalang ako ng tatay ko. Alam mo, buong pamilya kami nanonood doon sa maliit na TV ganyan. Na yung tak, ganun pa. Nilalagyan pa ng gasolina yung sasaksakan. Magdadala yung tatay ko ng flashlight. Dadaan kami ng layo. Mga 5 kilometro. Manonood lang nung ano ba yung TV? Yung TV na binubuksan ng ganyan. Meron kahoy May kahatay. Oo, may kahoy yun Tapos na, sarado. Nakita ko na yun. Oo, diba? May ganyan Ngayon. Ngayon, flat screen TV na, LED na. Isang remote lang. Tapos sa bahay Hindi lang yun. Walang sinabi yun dati. Ngayon, nasa cellphone yun na yung TV. Oh. Di ba, Nay? Higa ka na ng Hawak-hawak mo na kahit gusto. Punta ka ng Laguna. Kanya-kanya Ano lang ba yung doon. meron sa YouTube? Tapos kanya-kanya lang doon. Facebook. Sarap, no? Sandra. Pinadali. Ganun ka nga ba? High-tech na. Ito ka. Wait lang. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung yung kaligtasan natin ay hindi ka sigurado, Gaganyan din ba? siguraduhin mo. Ba't kailangan nyo siguraduhin? Kasi hindi tayo maliligtas. Alam nyo po, last ito. Merong binigyan na alipin ng Panginoon, 3 alipin. Meron siyang hiner na 3 alipin. Nagbigay siya ng talento. Doon din natin makukuha ng ano. Tignan mo siya. Una, binigyan niya yung unang alipin ng talento ng 5. 5 talento binigay. Alam mo ang ginawa nung alipin? Power up. Pinangalakan niya. Tumubo pa ng 5. May pangalawang alipin, binigyan ng 3 talento. Kailangan. Pinangalakal, Ay, di ba? tumubo rin ng 3 talento. Yung isa. May isang binigyan ng talento, isa lang. Tinago sa lupa. Natakot, 50-50 Binaw sa lupa. Ibinaon. Teka, ano gagawin ko dito? 50-50 pala. Dito muna, 50-50, di tayo sure Dumating si Lord. Oh. 50-50. May reckoning, may day of reckoning yan. Tanda mo kung magiging dahilan mong 50-50 ka, di ka sure dahil ano kasi pastor, yung laman ko, maano Binigay ko naman 50% sa'yo, Lord Hindi pinag-uusapan 50. Ang ibig sabihin, dinadahilan natin, mahina po kasi ako Lord Hindi yan ang gustong sabihin ng Diyos. Hindi yan ang gustong sabihin ninyo sa Panginoon. Ayaw ni Lord na marinig yan. Ang gustong sabihin ng Panginoon, anong ginawa mo dun sa binigay kong isang talento? Binigay ko sa iba. Ang ginawa, natakot ako Lord Kasi hindi nga ako sure. Ibinaon ko sa lupa. Di para sure. Nagalit ang Panginoon doon. Kinuha pang nanay. Kung mayroon kayong talento, paggamit nyo yan. Marunong ka mag... Anong talento nyo? Anong talento natin? Ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo? Ikaw ay may kaligtasan. Nabautismuhan ka na. Kaya mo mag-share ng Word of God. Amen. Kaya mong mag-reckoning. Kaya mong magpaalala sa kapatiran. Sino nagpapaalala sa kapatiran sa Little Baguio? Wala. Si Pastor. Si Pastor lang. Ano yun? Ano yun? Nabibingi si Lino? Ayun. Lapit-lapit. Lakas ng boses ko. Mangs nga Hindi ni na Sandra. nakinig. Sinasabi ko dito, bakit yung Tanay lang yung pinapaalalahanan nyo, pero sa Little Baguio hindi nyo pinapaalala. Walang internet Walang internet. Naka-online nga si Ate Grace lagi Ano yun? Si Ate, Nanay Conching, nagme-message pa yan lagi sa akin. Pag mayroong ano, Pag may signal na. pag may signal, pag may ano, wifi. Kung mayroon lang, kung mayroon lang matatawag, kung mayroon lang GC, no? At lahat kayo nakaka-connect doon. GC ng wifi. Diba? GC. Ano ba? Meron po kasi tayong GC na doon tayo magko-comment, doon tayo magtatanong, pwede kayo mag-join.
Siguro, i-join ko kayo. Nani coaching ha. Lalagay ko na Nakikita yan. ko ni Justin. Nay, i-add kita sa GC natin ha. Sandra, tanong Si ate, Hindi, ulit add ko kayo doon. Ate Albert, anong name mo sa Facebook? Hindi mo haba kasi. Ay, yun sa Facebook. Walang Wala. Eh, pagka mababa ako sa talyer ako. Pagka ano po, may wifi kayo, alam ko dito may wifi, lakas lang. Oo, nandiyan sa Minsan doon talyer. na. Pwede po kayo mag-join and mapaalalahanan. So, ang ministry natin, oy, may Bible study naman kayo dyan. Makinig dito, makinig. Hawakan ng tenga. Hawakan yung tatlo yung tenga nyo, tig-isa. Hindi, yun. Yan, hawakan mo yung tenga niya, hawakan mo yung tenga niya. Yan. Oh. Pindutin mo lang, pindutin mo. Pindot. Hindi, Uy, sa kahina ko yan. hindi yan kasali, nakikinig yan. Kaya tatlo lang. Hawakan Okay, kinig ako. Gusto mo hawakan, ulitin ko yan. pa sinabi ni Pastor eh. Hawakan lang. Sabihin mo, makikinig ka na ha. Huwag ka na makipagkwento ha. Okay. Hawak lang. Huwag mong gaganon. Hindi, ginanong ko Piningot ako. Uy, ginanong ko lang mo. Pinisit ko lang eh. Kung ako yun, baka putol na yan. Joke lang. Ginanong ko nga lang oh. Ulitin ko, huwag kayo mag-Bible study dyan ha. May Bible study tayo dito. Damay nyo lahat pala. Putol mo yan, mapapalas. Ulitin natin. Palakasin ninyo po ang inyong kaligtasan. Hindi iyan para sabihin, Pastor, hindi ako sure. Mali ka naman, hindi naman dapat tayo ma-sure eh. May sure, may assurance dapat. Ate, mabasahin lang. Sinelyuhan pa nga eh. Sabi ng Epeso, nandun pa rin Kuya Bal. Epeso, open. Aanhin nyo yung cellphone niya, tapon nyo na lang yan kung hindi nyo magagamit sa Bible. Peso. Tapo mo na yan. Anong silbi ng Bible? Anong silbi ng cellphone kung walang Bible? Hindi yan magiging banal na cellphone. 4:30. 4:30. 4:30, Ephesians. Ephesians chapter 1, verse... Ito po, ang sabi. Sa inyo. Baka ito rin Verse 13 po, tsaka 14. sabi ko na nga ba eh. Okay, Kuya Bal, pakibasa. Si Ate Maricel muna, Ate Maricel. Sabi ko na nga ba. Si Maricel tsaka si Princess. Sundan nyo. Pakita mo kay ano, ikaw naman napaka-selfish. Ephesians ano? 1:13 po, tapos 14. Nasa kanya Makinig kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Mature man. ng inyong kaligtasan. Sige, tuloy Sa po. kanya rin naman mula nang kayo'y magsisimpalataya. Sumampalataya. Ano daw pong nangyari? Ay kayo'y tinatakasan ng Espiritu Santo. Hindi po tinatakasan ha. Tinatakan. Tinatakan. Oh, di ba may selyo? May selyo kay. Yung selyo ng Espiritu Santo, nung sumampalataya ka, Pag piningat mong papa. naselyuhan ka eh. Ako sabihin mo sa akin, Pastor, Ay, tsaka may sabi. natatanggal yung selyo. Tama, natatanggal yan kung hindi ka berean. Amen. Pero as long as nabubuhay ka dito, tuloy ka lang, magpapatuloy ka, hindi nawawala yung selyo na yan. Pero the moment na tumigil ka, kaya, Marino, duda ako sa'yo. Kaya 50-50, tumigil ka siguro. Tumigil, lagi nga ako nagbabasa. Oh, hindi dahil magbabasa ka, hindi ka tumigil. Hindi nakikinig. Amen? Amen. Ang pagtigil kahit nag-church ka, minsan tumigil ka na. Halimbawa ka natin. Sino ang tumigil sa disipulo ni Kristo? Si, Judas. Judas. Iscariot. Parehas lang si Judas saka si Pedro, nakasalanan eh. Ipinagkanulo eh. Si Pedro nga, malala pa, 3 beses. Amen. Hindi ko nga man lang nakita yan eh. Amen. Hindi, kasama ka rin yan. Hindi ko man lang narinig ang name Anong niya. ginawa ni Judas Iscariot? Grabe si Pedro eh. Alam nyo kung anong ginawa ni Pedro? Tinagpas. Sabi niya, hindi ko kilalang taong yan. Taong yan. 3 times. Tapos pangalawa na naman, Hindi niya ng 3 hindi beses. ko lang narinig yung pangalan ng taong yan. Lutang na. Amen. Minsan kinakailala niyo si Kristo eh. Christian ka na? Ay, hindi po. Hindi! Kasama lang. Kahit wala, hindi. Hindi, promise. Kahit
kahit lukewarm ako, hindi ko tinatanong. Dako, Christian ka? Hindi. Ganyan niya ako lagi pas eh. Sabi ko, Christian ka. Oo, gusto mo patunayan ko? Tindigan mo. Sus, wala Ito naman akong po, ano. di ba? Tindigan mo. Wala. O, di ba? Ang ano eh, gusto away, di ba? Kawawa. Hindi nyo dapat ikailan si Kristo. Wala, hindi ko tayo ginagawa. Kasi nung araw na kayo po ay sumampalataya, may tanong po ako sa inyo, kailan kayo sumampalataya? Naalala nyo ba? Siyempre, Kailan? December 24, 2021. Kailan ka tumigil? Ha? Tuloy-tuloy yung pa. Pero 50 Nagpe-pray ako. 50-50 ka? Nagpe-pray lang ako. Kalahati lang binibigay ko eh. Ayun. Hindi naman ako natigil, 50 lang binibigay ko. Since birth ako eh. 50-50. Kalahati sa sarili niya, Yun. kalahati doon sa isa, Ibig sa sabihin, Panginoon. ibig sabihin yung Pwede na sinabi yun. ko paglabas Okay na yun, pa. Mali. Buo. Buo! Basahin natin. Roma 12. Roma 12. Wala na akong para sa akin. Tapos sa eternity, siya na naman. Pabira yan. Gusto mo magkaroon ka ng sarili mong ano. Si Kristo nga, buo. Ibinigay niya yung kanyang Ano yung 12, 12? free will sa Diyos. Ganun eh. Hindi 50, hindi na 50-50. Robot naman na yun. Oh. Hindi 50, hindi robot. Hindi ka magiging robot kahit ibigay mo sa kanya lahat. Bakit? Kasi doon ka masaya. 12, 2. Masaya po ba ang pagiging Kristiyano? Amen. Masaya. Kailangan pa sila. Para sabi, amen. Mabasa, Roma. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutang ito. Pakinggan niyo to. Kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pag hindi ka daw nakipamatok o hindi ka umayon sa sanlibutan, malalaman mo kung ano yung mabuti. Diretso, Kuya Bal. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Hindi mag-isip na may kinahunan Mag-isip na may kahinahunan, hindi ka laging paaway. Amen. ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Ayon sa sukat na ibinigay sa iyo. Oh, 50 lang binigay sa akin. Kaya pag-iigihan ko lalo 50. Kaya ang gagawin niya, aayusin niya, 50 lang May talaga. 50 left ka pa. 60 na. 60 na. 60 na daw. Pakinggan niyo po ito. Sa verse 1, Kuya Bal, ito yung gusto ko iparinig sa inyo. Kailangan huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Amen. Ano ba nakikiayon? TikTok. Pag nakakita ng bagong pang-makeup sa TikTok, bilhin ko nga yun. Uy, ano, yellow basket. Ha? May lip shiner eh, na sobrang parang dudugo lang. Tapos may ano, pang ganyan pa oh. Kailangan pa ba yan? Hindi na yan. Alam nyo kung bakit kasalanan yung Avon? Ang meaning ng Avon, sin. Harlotry. Hindi nyo po ba natatanong yan? Sinong bumibili sa Avon? Tulog umalis. Umorder. Hindi naman masama ang order. Ako yung order doon, pante. Panty. Okay. Okay, saan? Bakit? May panty naman. Yung ibig sabihin po ng Avon, kasalanan. Kasalanan pala yung Ang Greek word po ng Avon o ng sin, ang isa po doon, Avon. Avon. Amen. Ano po yan? Transgression. Transgressions. Okay, pakibasa Kuya Bal ito. Kaya huwag kayong makikiayon. Kaya nga mga kapatid, Bawal mag-iipon. pinamamanid ko sa inyo, alang-alang sa mga Kabahagan. kabahagan na inyong iharap ang inyong katawan. Pakinggan nyo to. katawan na isang haing buhay, Oo. banal, nakayaya sa Diyos. Isa niyan yung katampatang Pagsamba. ibibigay mo yung buhay mo bilang katampatang pagsamba. Hindi yan 50-50. Yung buhay mo, kailangan kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaaya-aya ba yun? Naka-miniskirt ka? Hanggang dito. Karamihan ng babae ngayon gusto pa ganyan. Ay, hindi na yun, Diri. Oo,
Panty na yun eh. Gusto pa talagang abot dito, tapos Ayan pa, dito. Kadiri na. ay nako. Alam mo, ano ako dyan sa ganyan eh. Kita na yung ano. Matutokso ka talaga tayo. Okay sana Pilitin. pang doble. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyo. Legal na ngayon ang paninilit sa TikTok. Binibuyang-yang lang natin eh. Oo. Gustong-gusto nga ipakita para magkapera eh. Sa ano pa? Para sa Sabi ko, views. grabe katindi tong ang kaaway. Para sa views nga na. Tapos ang sasabihin, Ano? pakinggan nyo to ha. Tapos ang katwiran ngayon, malaya kami kung anong gusto namin gawin. Hindi. Buhay namin. Bakit daw sila binabastos si galing yung suot? Oo, hindi nyo alam. Kaya Eh. ka Natural nabawala. lang to. Ang nagkakasala daw, yung tumitingin. Mali. Magre-reklamo. Yung gumawa, Yung sumuot naman, opo. Bakit ka nagsuot ng ganyan? Kung ayaw, Hindi ka sumuot. Bakit Diba? tititignan? Sa isa. sasakay ng gym tie. Ang ikli. Tapos pagka tinitingnan, sinisipulan. Ganyan na ganyan. Dito naman natin ko. Kasalanan nyo, pasahero. Grabe naman. Kasama ang sa buong pagkatao, yung kasama yung pananamit. Amen. Kasama yung Formal mukha. pananapit. Kailangan mo pa bang ganunin? Natural daw yung pimples. Tapos lagyan pa ng pagano. Parang, Parang Chinese. Eyeliner. Si tita, basta. bakit ko sinasabi sa inyo to? Kailangan maayos sa pananamit. Grabe niya pa rin ng mga live mo. Ha? Si tita, mascara. Lalo na pag nasa ano, nasa... Sabi ni Sandra, Pastor, yung akin ano ha. Wala na. Kaya sa uulitin, bawal yan. Hindi tayo dapat bumaba sa level, pakinggan nyo to. Ang maturity sa salita ng Diyos, hindi dahil, sabi ng katwiran ng mga ibang churches, hindi naman tinitingnan ng Diyos yung labas, yung damit daw, yung puso naman daw. O sige, tama. Kung ano yung nasa loob mo, yun yung makikita sa labas. Eh gusto mo ipakita yung katawan mo. Saan galing yun? Di sa Yun loob. ang nasa loob mo. Ibig sabihin, mayroong ano dyan, filthiness sa loob. Short ka pa. Oh. Maligo. Mga lalaki naman, Malaswa. tuwa. Ay, grabe. Oh, ang Nababali yung leg. daming variety ng bae. Umagal yung signal na gagaling. Ang tagal naman. Kaya sabi ko, ayaw ko sana maggawa ng account sa Ano yan TikTok. to? Pero kung hindi natin isi-share ang word of God sa TikTok, Naban. ang mag-share ko sa Paano ba? tatay. Pabi na agad yung live mo. Nagla-live lang ako papunta dito. Ilan-live ko, papunta kami sa Little Baguio. Maya biglang ban. Ha? Pagka salita ng Diyos bawal, papunta lang kami Little Baguio, bawal i-live ng TikTok yan. Sabi niya, delikado daw. Baka daw Talaga yung nasa madiscuss. TikTok? Oo, yan, nasa account ko. Binaban? Binan ako kaagad. Kasi pwede na ako mag-live eh. Violence. Nagulat ako, violence daw. Baka daw madisgrasya ako. Ay naawa talaga. Bahi, pagdating dun sa ano yung Pero mga masasaya- singit ang pinapakingay. Yan talaga. Pag maiksa, okay na okay. Yung mga cleavage yan, mga ganyan-ganyan. Sige nga. Baliktad sis, kaya sabi ko, kaya ito sa atin, dito, Ayaw ka ng ting-ting yung lang. gawain natin dito, hindi tayo dapat bumaba sa level na hindi na kabanalan ang inaabot. Sabi ng Bible, ipinamamanig ko ito na iharap mo ang buhay mo na kaaya-aya sa Diyos. Paano, Pastor? Nagkakasala nga ako kasi ang daming babae. Tapos yung mga short hanggang dito. Hindi ka naman pwede hindi mapatingin. Ma, hindi na yung short yung Pantay na yun. Short daw. Ano? Pastor, ang ikli ng short. Ano ka sarado? Kala ko yung short yan eh. Nandito na yung short. Alam nyo, baliktad talaga ang mundo ito. Ano talaga, masama. Iba. Ano lang yan sa Nasa uling panahon na talaga. Nasa end time na tayo. We are end of the end time. Anong sabi ng Bible? Ang magpapakarumi ay magpapakarumi. Ay, tanong mo daw. Makinig kayo. Ang malinis ay magpakalinis, sabi ng Bible. Amen.
Ang marumi ay magpakarumi. Ang Paano masama ay yung ano? magpakasama. Ang 50-50, magpaka-50-50 na. Anong marumi sa physical? Ay, pastor, Physical. pwede mo tanong sa akin, marumi na ba? Pagkit nag-short? Ba't ka nga na ganyan? Hindi ako, honest ako. Pag tingin mo sa TikTok, kahit hindi mo tinitingnan, makikita. So, kung mo lang ganun. Nagulat ako, may babae, kala mo may content siya. Ano siya? Puro Na pinapakita yung lugar. Yung pala ang pinapakita niya, yung sarili niya. Ha? Sarili. Hindi rin. Mayroon din sa Sa TikTok tayo. Para maraming views. Views pala ang gustong ano. Kaya nga sabi ko, legal ang pamboboso sa Facebook. Hindi lang Facebook, TikTok. Lahat TikTok. Lahat ng live. Kahit sa Instagram, pakita nila yung katawan nila. Wala kayong pakialam. Buhay ko to. Wala. Yan, ang tawag po dyan ay espiritu ng hedonism. Yan ay espiritu ng kaaway na yung katawan ng tao yung mas mahalaga. Sinasamba natin ng mga tao yan. Sinasamba nila yung katawan ng babae. Sinasamba nila yung katawan ng lalaki. Kaya nga may Olympics dati yung ganyan. Kaya may Miss Universe, hindi yan sa Panginoon eh. Sino ang nagsimula ng Miss Universe? Si Semiramis. Nagparada ng katawan ng babae. At yung mga lalaki, tinutokso niya. Sabi ng Bible, So, tinukso niya yung anak niya. tinutokso, sabi doon, pinakain ng Kaya pagkain naging ano ni... ng Diyos-Diyosan, yung mga manggagawa. Nakasulat po yan sa 7 Church Age. Nandun yan sa pinapakain ng prophetisang ito ni Jezebel, itong mga manggagawa. Buti hindi nagka- Anong pagkain yun? Pagkain hindi, ano yan? Kakabuti. Hindi nakabubuti. Ano yan? Anong pagkain yan? Pagkain hybrid. Hybrid. Hindi talaga Hindi yun. fair, hindi talaga nasuri. No? Jinsi si Maris. Makinig. Eh, kapatid na nga yun, di ba? Yung verse 1, kailangan iharap mo yung buhay mo sa Panginoon na Kapatid maayos. niya yung asawa Yung ni verse Semiramis, 2, makinig na. Hindi Mamaya anak yan. niya. Mamaya na si Semiramis. Kasi meron ba yung busan? Paano daw yan magiging abnormal? Kaya mo na problema na nila. Yung inasawa niya yung anak niya, abnormal na yon. Hindi lang dahil yung mukha ay iba-iba kung ano-ano, tatlo ang kamay. Hindi lang ganon. Abnormal ang espiritu niya. Yung ginawa nila. Kaya niya ginawa yun kasi may abnormality ang espiritu. Amen. Yan. Ang tawag doon, spirit of, ano yan, spirit of lasciviousness. Fornication. Yun ay pumapasok sa tao. Pag mababasa ka dyan sa unang Timoteo 3, may babaeng haling. Ano yung halim? Espiritu ng, ano yan, Maharot. yung, Maharot. ang haling, yan yung, Pagkiri. Maharot. makiri, Makakadot. maharot. Yan yung, tawa ng tawa. Gusto na mag-asawa. Sa mga kasama. Yare. Yung dalawa ko na rin, hindi tumatawa Wala, kasi. sa pool. Sa Hindi pool. na sila tumatawa. Cover. Sige nga. Poker face. Takot na tuloy tumawal. Pati si Sandro talaga. Ako na tumawa. So ulitin ko, bakit ko sinishare to, mga kapatid? Gusto po natin na yung kabanalan ay ma-maintain. Ngayon, wala na yung kabanalan. Pati buhok, gustong putulan. Ang buhok, alam, may undercut yung babae. Oo, Ito. uso ngayon sa kababaihan yun eh. Sabi ko, grabe, yan pa yung kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Sasabihin ng denomination, anong pakialam mo? Tinitingnan naman ng Diyos yung puso. Tinitingnan yung puso. Pag nakita mo yung babae, pastora, nandun sa harapan, tapos ang sexy. Nagpe-preach ang tinitingnan iba. Oo. Di ba tayo? Barado pa Oo. Hindi nila alam yung mata na Iba na kasi. iba. Makasalanan. Nakapilang. Nakatingin na ngayon, amen, amen. Pero iba na yung nasa isip. Mga lalaki naman. Hindi lang po yan. Ikaw, O, tawa na naman. Bakit natin hindi pwede may clear suot? Nakapit siya. Bakit sa lalaki, subukan niyo po ako long hair, tapos nakapalda, Si Cristo. Paano yun? nagpe-preach.
Nag-print siya. Ang ano, tingnan, nakala. Sagwa eh. Nakala eh. Wow, totoo. Subukan na kagaya ka bisita. Nag-print. Ay, abang ng buko. Magsisi na kayo. Baka sabihin nyo, bakit nyo ba ako? Umayos ka dyan. Hindi, totoo siya. Ikaw mo Ito mabudilan. yan. Ang bango ko. Pero ngayon, ang babae, okay lang yung ano, hanggang dito yung short. Ginagaya kasi dito. Katabi ko pa to, narinig ko ba? Mayroon akong pinigilan. Ayan. Kaya, sinasabi ko, alam mo kung bakit ko sinasabi sa inyo, dapat mahaba. Tumingin ang lalaki, kahit gabi, Kristiyano yan, eh nagnanasa. Paano ngayon no? At sabi ng Bible, may kasalanan kayo dyan. O ba't si Kristo? Hmm. Ba't si Parehas Kristo? tayo. Ba't ka rin tumingin? Tumingin at yung nagpatingin, parehas eh. Ba't si Kristo? Dinala ng babae tuloy sa impyerno yun lalaki. Parang ano, tinukso lang. Tinukso tayo. Ba't si Kristo nakadress sa Tapos Iba yung dress ni Kristo. Sa sinagoga pa siya. Oo, ayun. Ayun ang ginagaya eh. Iba yung dress ni Kristo. Try mo Hindi nga. naman Yun, dress yun ah. Nag-preach ka sa Painlinin pulpit. mo. Bakit yung sa May panahon tanong ako, dati? nung time ba ni Adan nakapantalo na? Hindi, Yung time ni Shem nakapantalo na? Wala. Ang tunay na nasuot ng panlalaki sa panahon natin ngayon, hindi yung pantalon. Hindi yan pang babae. Paano nga si Kristo sino nagbago, no? Napapanahon daw. Panahon natin. Pakinggan mo. Ulit-ulit ka. Paano Ang yung kitik ng pagkakasakit ng pinutunan? Kumbaga, panahon natin, ay, panahon ni Kristo sa May Iba sa mga panahon natin. transfer mo sa panahon. Panahon ng Masagwa pasiya. na tingnan. Ano yung magandang Panahon ng tingnan? pangupo. Subukan mo si Kristo naka-Amerikana. Sa panahon Sa nila. panahon nila. Kakaiba siya. Saan Ibang ka tao. Si Kristo, no? Naka-Amerikana nandun sa ano? Nangangaral. Ay, comforted Pro Max si Kristo ba yun? Parang ano, hindi weirdo, hindi fit. Oo, kasi iba sa panahon nila. Iba yung panahon niya, iba yung panahon niya. Subukan mo si Adan, no? Try mo suotin yung ano. Subukan mo si Adan, Suot nakasuot. ngayon. Nakabalat ng hayop. Kabala. Hindi siya. Oo, si Kristo nakita mo, nakapang ano, yung nakapang summer. Nakapang summer sando. Ah, Tapos Yung naka-crocs. butas-butas. hindi fit. Ibig sabihin ko, pag dinadahilan ng mga tao yan, ba't si Kristo ang haba ng ano? Ayun, sa panahon pala yan. Yung panahon. Bawal daw masilipan. Ano ba yung kaaya-ayang tingnan? Ah, si Adan nakasando na ano, yung fit. Laban ng Bakit ano. pinako si Pangit Christ? eh. Ay, pinako Hindi si yun, Christ. hindi yun para sa... Pinako si Christ. So, paling na lang yung nakalagay. Tama yung, dito. nung pinako siya, sa kanya yung panloob niya, hindi ngayon yung Wala pa bench. silang brief. Paano yun? Wala pa silang Pinako brief. tayo ngayon. Magkakaiba. Wala pa silang brief. Pakinggan, Brief sila. palang dalawang Wala pa daw silang brief. Kaya nga, ibig sabihin, ang panloob ng mga tao noon, balat ng hayop. Ito ka na Ngayon, bench na. Gusto naman ka tao. Pakinggan nyo. Ang gulo nyo. Subukan mo, ipambalat, panloob mo ngayon yung ano, balat ng tupa. Malansa Pinako yun. si Kristo. Malansa yun. Malansa. Gamitin mong pantalon yung balat ng baka o oso. Yan. Balat yun. Namamaho Siyempre, ka rin. wala No, po yan medyo dyan. hindi fit. Ibig sabihin, hindi napapanahon. So, ibinabagay din yan sa panahon at kultura ng tao. Ngayon, subukan mo ngayon. Pagtatawa ng Subukan mo ngayon, magpalda yung lalaki. Yung dress, tas labas ko yung dito. Yung ganyan, no, yung spaghetti backless. Hindi pwede sa Ganyan yung end time lakad. yun. Hindi pwede sa end time yun. Yung bakit? Kaya nga, ibig ko sabihin, bakit kine-question ng mga tao ngayon, bakit si Kristo nakapalda? Hindi yung palda. Hindi yung palda. Nangangaalala. Damit yun. Yung isang buuan yun, ganun ang style nila dati. Ganun ang kaya nilang gawin dati. Ay, Yes. ito na naman parang nagtiit. Anong tanong mo? Wala. Sa babae daw. Okay, Pastor, pwede bang maluwag na suot sa babae? Pwede. Wag lang fit.
Halimbawa, mag-short ka. Pumapayag ako mag-short. Pero ang short mo hanggang dito. Square ones na yan. Yan, skirt pants. Kailangan maluluwag. Maluwag. Pwede ako niya. Kasi ang iniiwasan doon yung bumabakat. Yung bumabakat yung katawan at may yung mata ay nakakakita ng mahalay. Kasi ayun ang ano yung Yan ang iniiwasan. Yung katulad na nito. So, Yan ay, ganyan suot na ay, dinoblehan pa. Yan ang dapat. Hindi yung umikli na nga, Fit pa. Sumikip pag pa. upo niya, hanggang dito. Pag upo niya, pat, ayan. Pumunta dito. Bakit ko tinuturo yan? Kasi yan ay kabanalan. Pag inalaw ko yan, magagalit ang Diyos sa akin. Kahit sa akin time naman, Pastor, Bawal pagdating sa kasuotan ng babae, may fit. Bakit bawal ang makeup sa atin? Kasi, Yun sa ano. Pinahid ni Xandra, oh. Sa ano. Nung time na dalaga si nanay, nang anong ginagamit niyo? Pulbo lang, di ba? Pulbo lang. Pulbo lang eh. Ang dami nang nagkakagusto. Hindi na kailangan ng mga ganyan-ganyan. Patlantik na Natural. Natural Wala na din lang beauty. ng mata nila. Hindi mo kailangan pagandahin yung sarili mo na ano-ano na. Blush. Tapos malaki-laki na yung ano. Mameos. Kailangan talagang pulang-pula. Kaya Kaya ngayon kung gusto niyang palakihin yan, magsabi lang kayo sa akin at talagang isang sabok lang. Kaya kayo, So, hindi yan kailangan gawin. Pastor, Nakasapak di ba na yung ng makeup? pulis. Kaya sila nagme-makeup kasi Pakinggan niyo si Kuya Gwen. tinatakpan nila yung mga wrinkles, natigyawat. Hindi nila alam, mas nakakapang-wrinkles yan. Kasi kaya nagkakaroon ng mga yung mga yung mukha natin kasi yung lifestyle natin hindi na fit doon sa hinihingi ng katawan natin. Yes. Pagpupuyat, Si Teo ma, sobrang... yung Kurutin, Ayan, ay dalawa. sobrang paggamit ng mga kolorete. So hindi yan kasi hinihingi ng katawan, hindi naman kailangan ng katawan natin yan. At nakalagay sa Bible niyan, huwag Hindi, mong mataw. lalagyan ang mukha mo. At huwag mo daw lalagyan ng ano. May tanong ako, Pastor, paano pagka nagkulay ng buhok? Eh si Lola, may kulay ang buhok, puti na. natural po. Natural na puti yan. Huwag yung putiin ng pusa. Parang, puputiin mo. Para maging Napakulay ano, naman ako, Amerika- pastor eh, kaso black din Amerikana eh. ka. Pangulay Eh, yung mo na yun. natural na kulay dapat. Eh, hindi mo kailangan brownan yan. Ano ba, para pag magpakulay ng mas As gray, mga ganyan, may green pa. Ash gray. Ang bihira, kala mo ano eh. K-pop. Manok. Mas matisir ako. Oh. Ito pa, isa pa. Asan na kasi. Pwede bang putulan ng buhok? Hindi. Pwede bang putulan ng buhok? Trim lang. Trim lang, ganyan kalaki. Trim Trim lang, ganon. pastor ha. Ganyan. Bakit kailangan mahaba ang buhok ng babae? Kasi, Bakit? kasi kung gaano kahaba yung buhok guys, ganon din kahaba yung Ba't may bibig. buhok mo? Ibig sabihin, hindi ka ayaw mong antayin si Kristo. Hindi. Yung Hindi haba na ng ako buhok mo, magpapagupit. yan yung haba ng pag-aantay mo kay Kristo. Pag pinatulan mo ang buhok mo, hindi mo na gustong antayin si Padugtungan Kristo. mo. Nainip ka Papahaba na. na ako. Para yung buhok na kaya. Pastor, eh, paano yan? May clean buhok ko. Simula ngayon, huwag mo nang Paano putulan. Hindi yung ko buhok ni na Kuya patulan eh. Paano yung buhok ni Kuya Aljon? Paano daw yung buhok ni Kuya Aljun? Tanong, Pastor, pag maikli pa buhok ko, hindi ako maligtas. Maligtas ka pa Ganito na rin. yung kay Kuya Aljon. Kung, pakinggan na to, kung simula ngayon, naglawa ako, hindi mo kailangan putulan yan, kasama mo siya. Ano yan? Inaantay mo na si Kristo. Pwede daw Bakit mahalaga ang buhok? Kasi yan ay kapulihan sa babae. Pantakip yan sa babae. Kasi di ba ang Pantakip ni yan sa Eva, kahubaran haba ng yung buhok babae. yun yung pantakip. Bakit may buhok? Yan ay tinatakip sa kanyang katawan. Symbolism yan. At yan ang dahilan po ng buhok ay pagpapasako. Kung maikli ang buhok mo, Rebelde ka. May katusungan sa babae. kaya mahalaga na Konching, ba't ko po itinuturo ito? Ba't ko dinidiretso na kayo? Kasi hindi na kayo bago sa akin. Kayo ay pamilya ko na at gusto ko pong sabihin sa inyo na bakit yung lifestyle ng Kristiyano ay dapat nakaayos na. Kasi baka one day dumating na siya.
Amen. Paano yung may mga Tapos hindi ka cancer? prepare. 50-50 ako, pastor. Paano yung may mga cancer? Hindi ako sure. Tanong mo nga. Sure naman ako makakapunta sa... Yun na yun. 50-50. Medyo tataasan ko ng konti para medyo malaki yung puntos ko sa rapture. Kaya po 55. tayo nagpapatuloy, kaya tayo nagbabible study. Kaya tayo nagbabible study para maayos yung mga mali. Amen. Hindi po dahil kaya tayo nagbabible study walang kwenta. Kaya tayo nagbabible study hanggang inaantay natin si Kristo. Nagpapasakop tayo sa salita. Yung pagpapasakop sa salita, pagpapasakop yung buhay natin ay maging maayos. Sino bang maayos ang buhay dito? Lahat naman tayo, sira po, di ba, Nay? Wala namang mabuti sa atin dati eh. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Kaya po tayo naging maayos sa Kanya. Kung dati nagmumura tayo na eh, walang habas, PI ka! Yan. Wala kang PI! Yung pag nadulas ay PI ka. Hindi, ay kambing. Di ba? Nagkaganon. Dati, ganun tayo, ngayon di na. O, dati, pag napadaan ka sa barkada mo, laging shot ka naman dyan. Ay, shot lang, konti lang ha. Shot po. Dati, talagang uupo. Ay, alam na alam ka. Okay, tapos. Shot puno. Yung mga ganung bagay, unti-unti inaalis ng Diyos yung sa atin. Ano ka? Kaya nga sabi ko kay Tatay Albert, hindi agad-agad mawawala yan. Unti-unti talaga, Pastor. Unti-unti lang. Hanggang sa manabang. Hanggang sa manabang ka, sawa ka na dyan. Break na tayo. hindi ka na masaya. Hindi mo na type yan. Ibang usapan na yung gusto mo. Kung dati gusto mong pag-usapan yung mga gay jokes. Kung dati gusto mong pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Alam mo siya, ano ba nangyari dyan? Ngayon iba na. Bagong buhay ka na. Pastor, bakit kailangan pang bautismohan? Kasi yun ay tanda ng pagsunod natin. So, inaano ko po kayo sa bautismo. Kasi baka one day mag-schedule na tayo ng baptism. Prepare lang namin yung sasakyan para lahat tayo makasama. Lahat tayo masaya. At hindi natin alam kung kailan darating si Lord. No? Ang gusto lang natin, 2033. matupad natin yung kalooban ng Diyos. May 10 years pa naman. Mag-pray. Then you will... Hindi, may 9 years pa naman eh. Para daw may cancer, yung paano. Sabi ni Ay, yung